Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Habang pansamantalang nagpapahinga sa public parking area, lumabas muna ng sasakyan si Alexis dahil tumawag ang kanyang pinsang si Eddie. Uy, Insan! Kumusta? Ano na? Ayos na ayos, Insan. Ito nga't napatawag ako dahil doon sa sinabi mo. Ay, oo nga pala. Anong balita sa request ko sa'yo, Insan? Gusto ko lang tanongin kung sigurado ka nang lumipat sa pagmamanihuan mo. Isiguro mo muna ha. Baka matulad na naman yan sa huling nangyari. Ano ba? Buo na ba talaga desisyon mo, ha? Oo, Insan. Buong-buo na desisyon ko. Mas buo pa sa pamintang buo. Mabuti kung ganon. Kasi, i-endorso na kita sa kakilala ng amo ko. Narinig ko kasing nangangailangan nyo ng bagong driver Basta, tatawagan kita kapag all goods na, ha? Sige, Insan. Salamat talaga sa palaging pagtulong sa akin, ha? Naku, wag ka muna magpasalamat dahil hindi ko pa nga nakakausap si Mr. Agoncillo Ipagdasal mo na lang muna para hindi mapurnada. Oo, tama ka dyan, Insan. Pero salamat pa rin talaga sa effort mo. Hindi ako maglalakas loob na umalis dito sa pinagbaboundaryhan kong inchik kung hindi rin dahil sa'yo. Ayoko mamatay ng ganito, no? Kakaramputang sinasahod sa pagmamaneho. Tiwala lang, Insan. Makakaraos din. Oo, tama. Tiwala lang. O siya, pabalitaan na lang kita, ha? I-inform na lang kita about dun sa plano kapag kung ano na makapag-ready ka na rin. Babalik na ako sa trabaho. Ingat, Insan, ha? Ikaw din, Insan. I love you, bro. Pagkababa ng telepono ay tila nakahinga na maluwag si Alexis. Kahit papano kasi ay meron na siyang aasahan na mapapasukan trabaho para makapag-resign na rin sa pagiging taxi driver ng driving company na pagmamay-ari ng isang incheck. Maya-maya pa, nang makontento na sa pahingang ninanais, ay nagpatuloy na siya sa pagtatrabaho. Lumipas sa mga oras at nakahanap na siya ng pasahero. Pagsapit ng gabi, pag-uwi ng bahay ay muli niyang nakausap ang pinsan at mabuti na lang din ay hindi pa siya natutulog nang tumawag ito. Insan, good news. Kasabi ko na at pinag-aanda ka na ngayon ni Mrs. Donato. Ha? Mrs. Donato? Babae? Oo, Insan. Ang sabi ng amo ko, yun daw ang pangalan na magiging amo mo, Mrs. Siri Donato. Ah, ayos naman pala Ang siste, magpapasa ka daw muna ng mga requirements sa ahensya dyan lang sa bandang Maynila. Ibibigay ko sa iyo yung location mamaya at kung sino yung pagpapasahan mo. Ha? May interview pa? Para lang daw yun sa formalidad. Pati yung pagpapasa ng requirements. Pero kung tutusin daw tanggap ka na. Sumusunod lang sila sa proseso dahil gano'n ang legal na batas dito sa atin. Ah, pero sigurado ka dyan ha? Baka mamaya hindi ako makapasa sa interview. Alam mo namang mahina ako sa mga ganyan-ganyan Maniwala ka sa akin. Wala ka man tiwala sa pinsan mo. Tanggap ka niyan, promise. O sige. Bahala na, Insan. Basta ilalaban ko to ha. Ay, siya nga pala. Yung tungkol pala sa sahod, napag-usapan nyo na ba? Yang sabi sa akin, doon na lang daw na pag-uusapan pero nasisiguro ni Mrs. Donato na hindi mo pagsisisihan yon, Insan. Walang-wala yung kinikita mo dyan sa pamamasada ng taxi ng inchik. Ganun ba? O sige. Bahala na. O sige na, ating gabi na rin Inaantok na ako. Ipapasok ko na sa iyo yung location ng agency ha. Paspasan mo na para naman makapagsimula ka na ron. O sige, salamat uli. The best ka talaga, Insan. Pagkababa ng cellphone ay nagpasalamat kagad sa Panginoon si Alexis dahil sa magandang balitang hatid ng kanyang pinsan. Nakatulog siya na may ngiti sa labi at nagising din ng abot langit ang saya. Lumipas ang ilang araw, sinunod nga niya ang bili ni Eddie. At sa araw mismo kung saan ay naka-number coding ang kanyang sasakyan, ay saka siya nagbiyahe papuntang ahensya. Pagsakay ng bus ay pumesto siya sa magandang kalalagyan, kaya nakatulog siya kaagad at nanaginip ng patungkol pa rin sa pagmamaneho. Ma'am, 10 kayo?
Pang-apat na ulit na tanong na ni Alexis sa magandang binibini na nakasakay sa minamaneho niyang taxi, pero pang-apat na ulit na rin yung hindi tumutugon. Dahil doon ay napatingin na siya sa rearview mirror at sunilyap-sulyapan ng misteryosang babae. Maganda ang dalaga, pero malamlam ang mga mata noon, nakita ang matinding kalungkutang pinagdaraanan. Maputla rin ang mga balat na halos pumantay na sa kulay ng suot niyang damit na may mantsa. Nang saglit niyang mahapyawa ng tingin ng braso noon, ay napansin niya ang tila iilang pasa roon. Hindi na tuloy siya nakatiis na magtanong kahit na naiilang. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Pero katulad kanina, hindi pa rin sumagot ang binibini. Nakatitig lang yon sa malayo kaya napabuntong hininga na lang si Alexis. Ay, ma'am, ayos ka lang ba? Saan ba kita ibababa? Miss, magsalita ka naman para alam ko. Ha? Napamulagat si Alexis nang marinig ang nakaririnding boses ng konduktor. Nagpapaalala yon na sa susunod na bus stop na ang babaan. Pagsilip niya sa bintana, ay abot tanaw na niya ang gusali kung saan niya ipapasa ang mga requirements. Hindi na siya natulog pero napaismid na lang siya habang pasimpleng pinagmamasdan ng konduktor na napakatinis ng boses. Hindi ko tuloy natin yung babae sa panaginip ko. Ito kasing konduktor na to ingay eh. Maya-maya pa, nang makababa na ng bus ay napatingin si Alexis sa gusaling nasa harapan. Napabuntong hininga na naman siya dahil alam niyang panibagong pakikipagsapalaran na naman ito. Sabi naman ni Eddie, ipapasa ko lang daw yung mga requirements na to. Tapos, may kaunting mga tanong lang. Ay, sana naman Lord, palari na ako ngayon sa magiging amo ko. Bigay niyo na po sa akin to, kung ito na yung tamang trabaho para sa akin. Napa-sign of the cross pa siya at pagkalaon ay nakasabay na rin siya sa mga tao na patawid sa pedestrian lane. Pumasok siya sa loob ng gusali na punong-puno ng kumpiyansa sa sarili. Ilang saglit pa, pagkatapos ng pakikipag-usap sa babaeng kumuha ng mga requirements, ay tuwang-tuwa si Alexis. Matapos masiguro na natanggap nga siya sa panibagong pinag-a-applyan bilang driver. Pagkalabas ng gusali, ay napasingap siya at masayang tumingin sa kalangitan habang nagpapasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng isip. Pagkatapos noon, ay masaya siyang sumakay ng bus para makauwi ng bahay. Habang umaandar ang sasakyan, ay nakatanaw siya sa labas at nagmumuni-muni. Tumatakbo na kagad sa isipan niya ang mga plano nila ng asawang si Geneva, na nasa probinsya at dumadaan sa proseso ng paggagamot na dialysis. Ito rin ang dahilan kaya nagsisikap siyang magkaroon ng trabaho na may mataas na sahod. Subalit, dahil sa high school graduate lang ang nakayanan niyang tapusin at pagmamaneho ang kanyang skills, kaya dito na lang siya nag-focus. Nagkataon lang na napunta siya sa kuripot na employer na habang tumatagal siya ay mas lalong tumataas ang boundary na dapat sana ay pababa. Kaunting tiis na lang, mahal kong Geneva. Madadala na rin kita dito sa Maynila at may papagamot. Matutupad na rin natin na matagal na nating inaasam na makapag-kidney transplant ka. Dala na matinding pagninilay-nilay ay hindi na namalayan ni Alexis na nakatulog pala siya ulit. At parang sa mga teleserye na nagpatuloy ang kanyang panaginip kanina. Katulad ng naiwang eksena, nagmamaneo siya sa kayang isang mahiwagang binibini. Kinausap niya yon habang nakatingin mula sa rearview mirror ng sasakyan. Ma'am, ayos lang ba kayo? Saan ko ba kayo ibababa? Matapos niya yung tanungin, ay marahang bumaling ang mata ng dalaga sa salamin kaya saglit na nagtama ang mga mata nila. Doon ay naramdaman niya ang matinding kalungkutang bumabalot sa pagkatao ng kanyang pasahero. Parang nanuot ito sa kanyang kalooban kaya tila bumigat din ang kanyang pakiramdam. May problema ka ba? Sabihin mo lang kung saan kita iatid hindi na kita sisingilin. Hindi pa man natatapos ni Alexis ang sinasabi ay unti-unti nang pumatak ang luha ng dalaga. Wala siyang narinig na ingay sa pag-iyak noon, subalit
damang-dama naman niya ang matinding kapigatian sa puso ng kanyang pasahero. Kaya naman, saglit niyang inihinto ang sasakyan. Nang mapansin ito ng dalaga, ay otomatikong tumigil ang pag-iyak noon ng tahimik. Nagbago rin ang reaksyon ng mukha noon na mula sa kapigatian ay biglang napalitan ng takot. Ayos ka lang ba, miss? Andiyan na sila. Ha? Sino? Parating na sila. Mag-iingat ka. Magaling sila manlinlang. Paikot-ikutin kanila hanggang sa masilo ka. Teka. Ano mo sinasabi mo, ha? Mag-iingat ka sa mga luwad. Lalo na sa reyna nila. Ha? Anong luwad? Hindi na alam ni Alexis ang itatanong. Pati kasi siya ay parang nataranta na rin dahil sa reaksyon ng dalaga na biglang naging aligaga matapos niyang ihinto ang sasakyan. Nang hahawakan na niya yon para pakalmahin, ay bigla naman siyang nagising dahil sa tapik ng isang babaeng pasahero na makikiupo sa tabi niya. Sorry, nakatulog ako. Pagkalaon ay tumangutango lang ang ginang saka naupo na. Si Alexis naman ay bumaling na lang sa labas at tinanaw ang paligid para alamin kung nasaan na siya. Pagkatapos noon ay hindi na siya nakaidlip pa. Nawala na rin sa isip niya ang napanaginipan dahil naalala niyang muli ang magandang nangyari ng araw na yon. 3:00 ng hapon. Pag-uwi ng bahay ay tinawagan niya kaagad si Eddie dahil alam niyang hindi yun abala ng ganoong oras. Kaagad niyang sinabi ang magandang balita na ikinatuwa naman ng maangas niyang pinsan. Good news, insan! Natanggap na ang mga requirement ko. Ayun, aprobado na raw, sabi nung nakausap kong HR. Di ba? Sabi ko naman sa iyo eh. Maraming salamat talaga, pinsan ha. Sa wakas makakapag-ipon na ako ng pera para sa plano kong kidney transplant ni Mrs. Madadala ko na rin siya dito sa Maynila para makapagpagamot na maayos. Tama, insan. Kaunting tis-tis lang muna. Makakaraos din ang lahat. Balitaan kita kung kailan kanila papupuntahin doon ha. O baka tumawag na lang mismo sa iyo yun. Total, may number ka na naman nila na pinasa mo sa agency, di ba? Oo, insan. Tawag mo na muna yung asawa mo at ihatid mo yung magandang balita. Siguradong matutuwa ng gusto yun si Geneva. Oo, sige insan. Salamat ulit sa tulong mo ha. Kapag nakaluwag-luwag na babawi rin ako sa'yo. Pangako. Naku, saka na yan. Unahin mo muna yung asawa mo na matulungan. Basta ako, nakasuporta lang ako sa inyo. Matapos ang ilan pang pag-uusap ay nag-drop call na nga si Alexis at tinawagan naman ang asawa na nasa kabilang panig ng Pilipinas. Sinabi nga niya ang magandang balita kaya napaluhan na lang si Geneva. Dahil sa wakas ay nagkaroon na rin ng katugunan ng panalangin nila sa Panginoon para makapag-ipon ng sapat na pera. Pagsapit ng gabi ay nagluto ng masarap na ulam si Alexis para sa tagumpay ng araw na yon. Masaya siyang kumain ng hapunan kahit mag-isa lang sa inuupahang bahay. Ninamnam niya ang pagkain na may ngiting abot langit. Makalipas ang ilang minuto, eksakto 10:00 ng hating gabi, ay saglit pang nagmuni-muni ang ginoong tsuper dahil hindi pa kasi siya makatulog. At para dalawin ang antok, ay nagpunta muna siya sa sala para manood ng palabas. Naglipat-lipat siya hanggang sa mapunta sa isang channel na may kinalaman sa mga paranormal and supernatural activities. Ang mga totoong dokumentaryo ni na Miss Pam at Kabanong na isa sa mga paborito niyang panoorin. Doon nga ay nakita niyang nabanggit ang tungkol sa luwad kaya bigla na lang tuloy pumasok sa isip niya ang napanaginipan kanina sa bus. Ha? Ano ba yung luwad na yan? Natigilan na siya sa pagsasalita dahil biglang nag-brown out. Napakamot na lang siya sa ulo at saka tinanggal sa saksakan ng TV. Pagkatapos noon, ay doon na lang din siya mismo nahiga sa sala at pinilit na lang ang sarili na makatulog. Hanggang sa ilang minuto pa nga ang lumipas ay tuluyan na ngang inanod ng antok ang diwa niya. Napadilat lang siya matapos maramdaman ang haplos at yakap ng kanyang asawa. Kasunod ang pagbulong sa kanyang tenga. Sa kwarto ka na matulog dahil mas malamig doon.
Nagtataka niyang pinagmasdan ng inakalang asawang si Geneva na biglang bumangon at nagdire-diretso lang papunta sa kusina. Mahal? Saan ka pupunta? Hindi yun umimik pero narinig na lang ni Alexis na sumara ang pinto sa banyo kaya nagkaroon siya ng ideya na iihilang pala ang asawa. Matapos noon ay tumayo kagad siya at nagtungo sa kwarto at saka naiga sa kama kaya lang napabalikwas siya ng bangon at halos mahulog sa kama dahil sa sobrang pagkabigla. Sa kanya lang kasi napagtanto na siya nga lang palang mag-isa sa bahay. Anak ng tinapay naman oh! Dali-dali siyang bumangon at nagtungo sa kusina hanggang mabaling ang atensyon niya sa nakasarang pinto ng banyo. Biglang kumabog ang kanyang dibdib nang maalala ang maigpit na pagyakap ng kung sino mang nilalang na yon. Doon niya lang din naisip na kaya pala tila ang lamig ng katawan ng nasabing babae. Nang mapagtanto ang mga pangyayari ay otomatikong nagtaasa ng kanyang mga balahibo. Mabilis na gumapang ang kilabot sa buo niyang katawan kaya napayakap siya ng pasimple sa sarili. Walang iya. Sino yung yumakap at bumulong sa akin? Sino yung tao ngayon sa banyo? Napatingin ulit siya sa nakasarang pinto ng palikuran at pinakiramdaman kung may tao nga sa loob nito. May tao ba dyan? Eksaktong pagkatapos niyang sabihin yon ay dahan-dahan bumukas ang pinto ng banyo na lumalangit-ngit pa. Wala naman siyang nakitang kahit sinong tao sa loob, kaya mas lalo siyang nangilabot. Kinakabahan man sa mga nangyayari, ay tila sanay na rin sa ganoon si Alexis. Maraming pagkakataon kasi na nangyari na ang mga ganitong bagay sa kanya dahil noon pa man ay talagang lapitin na siya sa mga hindi pangkaraniwang nilalang. Aktibo kasi ang kanyang sixth sense o tinatawag ng iba na third eye. Bata pa lang talaga ay nabuksan na ang kanyang third eye. Ayon kay Lolo Cosme na siyang nagpalaki sa kanya, ay nangyari ang lahat matapos nilang masangkot sa isang aksidente nung siya ay 7 taong gulang pa lang. Nang halos 2 linggo siyang nasa ospital noon, ay inakala ni Alexis na buhay pa ang mga magulang niya dahil palagi niyang nakikita ang mga yon sa silid. Hanggang sa sabihin na nga lang ng kanyang lolo na patay na sina Nanay Abby at Tatay Tonyo niya. Magmula noon, ay madalas nang nakakakita si Alexis at nakakaramdam ng mga hindi pangkaraniwan. Noong binata pa lang siya, ay meron siyang mga nakilala na may kakayahan din tulad niya. Pinayuhan siya ng mga yon na umaktong normal lang kung sakaling meron man siyang mapansin o makitang mga nilalang na hindi pangkaraniwan o ng mga espiritu. Kung minsan daw kasi, ay may mga mangungulit at mananakot kapag nalaman nilang nakikita mo sila. Sinunod naman niya ang mga payo na yon hanggang sa mag-asawa na siya. Kaya lang kung minsan din talaga ay hindi maiwasang mabigla o matakot at umaktong normal dahil may mga pagkakataong nakakasindak ang mga hindi pangkaraniwang nilalang at espiritong nakikita at nakakasalamuhan niya. May mga pagkakataon din naman na halos hindi niya mawari kung normal na tao pa nga ba o hindi. Ang isang nakikita niyang kaluluwa dahil parang umaakto lang ang mga ito na katulad sa ginagawa ng mga normal na tao. Bukod sa mga hindi pangkaraniwan yon, hindi pa nakakaengkwentro si Alexis ng mga aswang, mangkukulam at mambabarang. Isa pa naman yon sa mga gusto niyang maranasan pero tila hindi inaadya ng panahon. Kaya nagtsatsaga siya sa mga panonood na lang ng mga dokumentaryong may kinalaman doon, katulad na nga lang ng channel ni Miss Pam at Kabanong. Eto na naman tayo eh. Nagsimula na namang mangulit ang mga nangungulit. Patulugin niyo naman muna ako, please oh. Napabuntong hininga na lang si Alexis dahil sa mga pangyayaring yon. Pagkatapos umiling-iling ay isinara na niya ang pinto ng banyo at bumalik sa kanyang silid saka nahiga ulit at natulog. Nanalangin din muna siya sa isipan para magpasalamat sa Panginoon dahil sa mga nangyari nung araw na yon. Lord, iwasan naman po sana ako ng mga multo-multo na nagpapakita sa akin.
hindi ko pa rin kasi makuwang masanay sa ganitong bagay eh. Kung pwede nga lang sana Lord, alisin na lang sa akin to para naman maging normal ang mga bagay-bagay para sa akin. Gusto ko lang pong maging maligaya ang pamilya ko at alam kong ikaw ang gagabay sa amin sa tamang landas para sa magandang kinabukasan namin. Marami at marami pang pasasalamat na darating, Lord. Let your will be done in Jesus' name. Amen. Saka siya nag-sign of the cross at natulog ng mahimbing hanggang sa dalawin na naman siya ng kakaibang panaginip. Sakay na magarang sasakyan ay nagbabiyahe siya sa napakatahimik na daan na may magkabilang mahabang taniman. Pagtingin niya sa rearview mirror ay nakita na nga niya ang mahiwagang dalagang pasahero. Ha? Siya na naman? Tahimik lang na nakatanaw ang babae sa magandang tanawin. Hanggang sa bigla na lang umitim ang kalangitan. Sa isang iglap ay binalot ng dilim ang paligid. Kaya ang kaninang magandang tanawin ay hindi na nila nakita pa. Nagtuloy-tuloy sa pagmamaneho ang tsoper. Hanggang sa marinig niya ang pagkagulgol ng babaeng pasahero sa likuran. Miss, ayos ka lang ba? Hindi sumagot ang babae. Patuloy lang to sa pag-iyak kaya inihinto na niya ang sasakyan. Doon nga ay tumigil na sa pagluha ang babae pero napalitan na naman ng takot ang mukha nun. May problema ka bang pinagdaraanan? May tutulong ba ako? Sabi mo sa akin para alam ko ang gagawin ko. Nandiyan na sila! Tumuro lang sa harapan ng takot na babae at ang mapabaling doon si Alexis ay wala naman siyang nakitang tao roon. Muli niyang binalingan ng pasahero pero nanatili pa rin ang takot sa mukha nun kaya nag-alala pa rin siya. Ilang saglit pa nga ay umiyak na naman yun. Pero kita pa rin sa hilatya ng mukha ang matinding pagkatakot sa kung anumang nilalang na hindi naman nila nakikita. Ano bang kinakatakot mo, miss? Nandiyan na sila. Nandiyan na ang mga luwad. Tulungan mo ako. Iligtas mo ako laban sa kanila. Parang awa mo na. Luwad? Ano ba yung luwad na sinasabi mo, miss? Ipaliwanag mo naman ng mabuti o para malinawan ako. Ha? Hindi na natapos ng tsoper ang sinasabi dahil nakarinig na sila ng nakakakilabot na ungol mula sa hindi kalayuan. Pagkatapos nun, ay mas lalong nanginig sa takot ang babaeng pasahero. Mas dumilim din ang paligid hanggang sa naramdaman na nga nila ang matinding pag-uga ng sasakyan na parabang may gumagawa nito. Nagulat na lang si Alexis na makita sa labas ng kotse na tila umuulan ng putik. Nagtalsika ng iba sa sasakyan kaya mas lalo lang natakot ang walang tigil sa pag-iyak na babae. Tulungan mo ko! Tulungan mo ko! Nandiyan na sila! Pagharap ulit ni Alexis sa nasabing pasahero, ay ganoon na lang ang gulat niya dahil biglang nag-iba ang mukha nun. Inaagnas ang itsura at gutay-gutay na ang katawan. Sa takot ay napatras siya at aksidenteng napindot ang busina ng sasakyan na umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Mas lumakas ang pag-uga ng sasakyan hanggang sa mahulog na nga ang lalaki sa kama dahilan para siya magising sa katotohanan. Napapahawak sa balakang si Alexis pagbangon. Nawala tuloy bigla sa isip niya ang napanaginipan dahil sa sakit ng katawan. Aray ko, ba't ba ako nahulog sa kama? Aray, sakit! Nag-almusal na lang muna siya kagad at tinawagan ng pamilya na nasa probinsya. Maya-maya lang din ay tumawag na nga ulit si Eddie para kumpirmahin ang lahat-lahat. Nakausap na rin ni Alexis sa telepono ang magiging amo at tinalakay nga nila kung kailan siya magpupunta sa bahay nito. Pati na rin ang tungkol sa sahod ay pinag-usapan nila. At medyo nalula siya dahil malaki ang sahod niya sa loob ng 1 buwan. Sa totoo lang, ay hindi talaga siya masyadong nag-expect pagdating sa sahod. Kaya hanggang sa matapos na lang ang usapan nila, ay hindi pa rin siya makapaniwala. Dahil doon, pagsapit ng hapon ay nagtungo kagad siya sa simbahan para magpasalamat sa Diyos. Dahil sa malaking sahod ay siguradong makakaipon na siya para makapag-kidney transplant ang asawa.
Lumipas ang ilang araw ay naging maayos ang resulta ng lahat para kay Alexis. Nagpatuloy ang pagpapala ng Diyos sa kanya. At hindi lang yon, dahil mas dumalas din kasi ang tungkol sa maywagang babaeng pasahero sa kanyang panaginip. Halos gabi-gabi niya yung napapanaginipan, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya makuha kung ano ang ibig sabihin ng panaginip na yon. Kaya may mga pagkakataon talaga na napapatanong siya sa sarili kung ano ang ibig sabihin ng mga panaginip na yon. Ano nga kayang ibig sabihin nun? Inalala niyang bigla na nagsimula ang panaginip na yon nang maisipan niyang lumipat sa pinagtatrabahuan. Hanggang sa sumapit na nga ang araw ng pagpunta niya sa lugar ng kanyang magiging amo, si Mrs. Donato. Manghang-mangha siya nang makita ang napakagarang bahay ng ginang. Alam niyang mayaman ang bagong amo pero hindi niya sukat akalain na ganito yun kayaman. Sa palabas lang kasi siya nakakakita ng ganun kalawak na lupain na may nakatayong napakagarang bahay sa gitna. Hindi naman sinabi ng pinsan ko na donyang-donya naman pala yung pagtatrabahuan ko. Parang ang hirap mag-adjust nito ah. Pagpasok niya sa loob ng mansyon, ay sinalubong siya ni Ginoong Adonis, ang 50 anyos na mayordomo ng buong lupain. Nakasuot yun na parang pampormal, kaya yumukod siya sa pag-aakalang isa yun sa kanyang amo. Magandang umaga ho, sir. Adonis, tawagin mo na lang akong Ado o Kuya Ado. Hindi ako ang amo mo, kaya wag mo akong tatawagin na sir. Katulad mo lang din ako rito na trabahador. Ako ang mayordomo rito sa mansyon. Ang pinaka nangangasiwa sa iba't ibang bagay. Kaya kung meron kang kailangan na hindi mo alam, pwede mong sabihin sa akin. Nice to meet you, sir. Ang ibig kong sabihin, Kuya Ado. Ako nga pala si Alexis. Iwanan mo na lang muna ang mga gamit mo dyan at sumunod ka sa akin para ipakita ko sa iyo ang garahe kung saan nandun ang paboritong sasakyan ng amo nating si Senyora Siri. Okay ho. Sige po. Sumunod nga si Alexis sa seryosong Ginoo na pumalakpak lang ng 3 beses ay kasunod noon may mga kasambahay na lumabas. Nakita pa niya kung paano kunin ng 3 kasambahay ang mga gamit niya at dalhin sa kung saan. Nang makita naman siya ng mayordoma, ay sinabi lang noon na dadali na ng mga kasambahay ang mga gamit niya sa pagtutuluyan niyang ituturo din naman sa kanya mamaya. Ilang saglit pa, pagdating nila sa garahe, ay tumambad na nga sa paningin ni Alexis ang 3 uri ng magagandang sasakyan. Hindi nga niya kilala ang tatak na mga yon, pero nakasisiguro siyang mamahalin dahil sa dating at klase. Napawaw siya sa isip dahil sa wakas ay makakapagmaneho na rin siya ng dekalidad na sasakyan. Malayong malayo sa kakarag-karag na kotse. Ito ang palaging ginagamit ni Senyora. Paborito niya kasi ang itim pero hindi mo pa yan mamamaneho at hindi mo na siya sasakay rito sa'yo. Ho? Bakit o, Kuya Ado? Sa loob ng 2 linggo, ang mga ipagmamaneho mo muna ay ako at ilang manggagawa rito sa mansyon. Ako magsasabi kay Senyora kung pwede ka na niyang maging personal na driver. Huwag ka maglala. Dahil sumasahod ka pa rin naman nun. At siguro naman nakapag-usap na kayo tungkol sa sahod mo, hindi ba? Oo. Kung yun ang desisyon nyo, wala naman ng problema. Gagalingan ko para karapat-dapat na personal driver ni Senyora Siri Donato. Salamat at nakakaintindihan tayo. Maraming salamat din sa pagtanggap niyo sa akin. Pagkatapos nilang mag-usap patungkol doon, ay sinama na nga siya ng mayordomo papunta sa silid ng mga kasambahay na katulad niya. Nagkwentuhan din sila ng ilang mga bagay pero hindi niya masyadong naintindihan ang ibang mga sinasabi ni Ginoong Adonis. Nakatuon kasi siya sa kagandahan ng lugar. Kahit nasa labas sila, hindi niya maiwasang mamangha. Lalo na nang malaman niyang hanggang sa kabundukang nasa dulo ng lugar na yon ay sako pa pala ng lupain ng mga Donato. May nakita na nga siyang mga kabahayan sa paanan nun, kaya nagtaka rin siya. Ang sabi lang sa kanya ng mayordomo
ang nakatira sa maliit na baryong yon ay nasasakupan pa rin ng mga Donato. At ang lahat ng nandun ay manggagawa sa malawak na rancho na nasa kabilang parte naman ng bundok. Nang malapit na sila sa gusali ng mga kasambahay, ay napansin niya ang isang malawak na tila putikan sa di kalayuan. Napakunot siya ng noo habang pinagmamasdan ng mga yon. Medyo ito kasi ang nagpapapangit sa dakong yon ng lupain. Bakit to maputik sa bandaron? Dati bang may lawa ron, Kuya Ado? Walang lawa dyan. Ganyan talaga ang parte na yan ng lupaing ito. Hindi yan pinanatiling tuyo ng senyora. Bakit naman ho? Kung gusto mong malaman, ang senyora na lang mismo ang tanungin mo tungkol dyan. Ho? Sige ho. Pero ang payo ko lang sa'yo, kung gusto mong magtagal dito sa mansyon, huwag ka masyadong maging mausisa. Sige po. Tatandaan ko po yan, Kuya Ado. Nagpatuloy na nga sila hanggang sa marating ang silid na kanyang tutuluyan. Kahit doon ay nagulat siya dahil mas malawak pa sa inuupahan niyang bahay ang naging silid niya. Mas maganda pa nga kung tutuusin. May sariling sala at banyo kaya tuwang-tuwa talaga siya. Hindi tuloy masukat ang tuwa sa kanyang dibdib, lalo na nang sabihin ni Ginoong Adonis na magpahinga na muna sa araw na yon. Bukas pa siya magsisimula sa pagtatrabaho upang may pagmaneho ang mga kasambahay ng mansyon. Nang mag-isa na lang sa kanyang silid, ay kaagad niyang tinawagan ng pinsan at ipinamalita ang tungkol sa maganda niyang kalagayan. Insan! Grabe! Ang lupit ng amo ko! Yung tinutuluyan ko dito, mas malaki pa sa inuupahan kong bahay sa Maynila. Salamat talaga ng marami sa'yo, Insan. Wow! Natutuwa ako marinig yan. Ang sahod, ayos naman ba ha? Grabe! Ayos na ayos, Insan. Walang-wala yung napepera ko ron kay Inchik. Grabe! Babawi talaga ako sa iyo, promise yan. Eto naman, saka ka na bumawi sa akin, no? Unahin mo nga munang makapag-ipon para may pan-transplant na si Geneva. Ay, oo naman, no? Sinisiguro kong makakapagpa-opera na ang asawa ko, Insan. Salamat talaga. At ako ang inirekomenda mo. Nakakatuwang marinig yan at nakakataba ng puso dahil nakatulong ako sa'yo. Pero Insan, mamaya na tayo mag-usap ha. Medyo busy dito eh. Tatawag ako mamayang gabi sa'yo. At balita mo ako kung gaano kaganda dyan. Ay, sige. Sensya na. Thank you talaga. Ingat. At I love you, Insan. Pagka-drop call ay kagad niya ring tinawagan ng asawa na nasa probinsya para ipaalam ang maganda niyang kalagayan. Halos magkaiyakan nga sila ni Geneva dahil sa magandang pagpapala ng Diyos sa kanila. Matagal na kasi talagang ninanais ng babae na magpa-kidney transplant dahil sa hirap ng pagdadialysis. Bukod sa hirap na dinaranas niya, ay napakagastos din na hindi sapat ang kinikita ni Alexis. Mabuti na nga lang talaga ay may mga kaanak silang matulungin katulad ni Eddie. At sa mga LGU na rin na nagkakaloob ng libreng tulong para sa mga pasyente na may chronic kidney disease. Nang makapagpaalam na sa asawa ay niligpit muna ni Alexis sa mga gamit at inilagay niya sa cabinet. Pagkatapos ay sumilip siya sa bintana kung saan naabot ng tingin niya ang malawak na putikan mula sa hindi kalayuan. May nakita siya roon na ilang tao na tila nagtatampisaw pero hindi na niya masyadong pinagtuunan ng pansin. Hinawi niya ulit pasara ang kurtina bago naiga sa malambot na kama hanggang sa makaidlip nga siya. Naalimpungatan siya matapos maramdaman ang malamig na haplos ng kamay sa kanyang muka. Napabangon siya at inaantok na nagkuskus ng mga mata habang naglilibot ng tingin. Inakala niya kasing merong tao at gumising sa kanya. Nang mapagtanto na nilak naman niya ang pinto, ay bumalik siya sa pagkahiga. Subalit pagtingin sa kisame ay ganun na lang ang gulat niya dahil meron dong inaagnas na babaeng nakatihaya at nakatingin sa kanya. Tulungan mo ko. Kinuha nila ako. Tulungan mo ko. Nandiyan na sila. Nandiyan na ang mga luwad.
Habang sinasabi yun ng misteryosang babae ay naglalagpakan naman ang pira-pirasong putik hanggang sa tuluyan nang ang bumuhos kay Alexis. Kaya napabangon siya bigla. Pagtayo ay bigla na lang tila bumalik sa normal ang lahat. Napailamos na lang tuloy ng mukha si Alexis saka humarap sa salamin. Ay, langya, hanggang dito ba naman? Sinusundan ako ng multong yun? Napabuntong hinga na lang siya at muling sumilip sa bintana. Katanghalian na ng tapat kaya wala na siyang makita sa malawak na lupain. At ilang saglit pa nga ay merong kumatok na kagad niyang pinagbuksan. Tumambad ang isang dalagang edad 24. Siya si Elena, ang isa rin sa mga bagong kasambahay sa mansyon. Nauna lang yon ng 1 buwan sa kanya. Sinabi nga ng dalaga na oras na ng pananghalian at ang ugali sa lugar na yon ay sabay-sabay din ng pagkain ng mga kasambahay. Bilang pagrespeto ay sumunod na siya sa dining room ng mga kasambahay at nakisalo na sa hapagkainan. Doon niya nakita na iilan lang pala ang mga nagtatrabaho doon sa loob ng napakalaking mansyon. Napaisip tuloy si Alexis kung gaano nahihirapan ang mga yon, lalo na ang tagalinis dahil sobrang laki talaga ng lugar. Bago sila tuluyang lumantak sa pagkain, ay ipinakilala muna ni Ginoong Adonis sa mga kasamahan. Naging masaya naman ang pagtanggap ng iilan, kaya naging magaan kagad ang loob niya sa mga bagong katrabaho. Natuwa talaga siya sa pakikitungo ng mga yon, kaya nasabi niya sa sarili na magtatagal siya sa lugar na yon at pag-iigihan niya talaga ang pagtatrabaho. At lumipas na nga ang mga oras, araw at linggo. Natuon na nga ang atensyon ni Alexis sa pagtatrabaho. Pinagmamaneho niya si Ginoong Adonis at ang iba pang kasambahay kapag pumupunta ng bayan para mamili. Nakilala na rin niya si Senyora Siri pero nakaramdam siya na matinding pagkailang dahil talagang napaka-elegante na matandang ginang. Hindi talaga sukat akalain na nasa 70 years old na ito. Dahil napakakinis ng balat nito na tila kumikinang-kinang pa nga sa pagkamorena. Makailang beses niya ring napapansin ng amo na palaging napunta sa malawak na putikan at agad na nagbababa doon. Kaya naisip niya na may kinalaman ng lupa kung bakit maganda ang kutis niya. Gawa nga ng palagi niyang pinagmamaneho ang mga kasambahay, ang ilan sa mga yon ay nakapalagayan na talaga niya ng loob, lalo na si Elena. Madalas silang nagkukwentuhan at natatalakay nga nila ang tila hiwagang bumabalot sa malawak na putikan. Nahihiya naman kasing magtanong-tanong pa si Alexis dahil nga minsan na siyang napayuhan ng mayordomo patungkol sa pagiging mausisa. Makalipas pa ang ilang araw, dahil sa pagiging disiplinadong tsuper at maasahan sa trabaho, ay maraming biyaya ang dumating sa kanya. Nagustuhan ng mga kasambahay kung gaano siya kaingat magmaneho, kaya nirekomenda na nga kagad siya ni Ginoong Adonis na maging personal na driver ni Senyora Siri. Tuwang-tuwa siya dahil sa balitang yon. Kaya naman kagad niyang tinawagan ng asawa. Mahal, good news. Personal driver na ako ni Mrs. Donato. Siguradong mas marami pang blessing na darating nito sa akin. Ay naku, salamat talaga sa Diyos. Oh, mag-iingat ka dyan palagi ha. Magpagaling ka at magpalakas. Ngayong katupusan ng buwan, makakapagpadala na ako sa iyo ng pera. Pagkatapos makausap si Geneva ay tinawagan niya rin si Eddie para sabihin ang magandang balita. At katulad ng kanyang asawa, hindi rin maipinta ang saya sa puso ng maangas niyang pinsan. Hindi talaga ako nagkamali nang ikaw ang inirekomenda ko. Nakakatuwa namang marinig yan. Dahil biruin mo yon, 2 linggo ka pa lang dyan eh. Nakuha mo na kagad ang tiwala ng mga tao sa paligid mo. Ang galing mo talaga, Insan. Salamat sa tiwala, Insan. Huwag ka lang sa akin magpasalamat ha. Magpasalamat ka rin sa kakayahan mo at siyempre sa Panginoon. Salamat talaga ng marami sa Diyos. Naway, tuloy-tuloy ka pang gabayan dyan ni Lord at mag-iingat ka palagi sa pagmamaneho ha. Baka mamaya kung sino-sino yung sinasakay mong mga babae, Insan. Maganda pa naman yung coaching dinadrive mo dyan. Nako, Insan. Kung dyan nga sa Maynila
Hindi ako nakakapambabae kahit ang dami-daming tao. Dito pa kaya na ang layo-layo ng mga bahay. At saka, mahal na mahal ko ang asawa ko, no? Para gumawa ng kalokohan. Yan, tama yan. At saka, hindi rin naman ako nakakalis dito sa mansyon hanggang di nalabas ang amo ko. Kaya malabong-malabo talaga yung sinasabi mo. Matapos na maiksi nilang pag-uusap, ay dumiretso na sa higaan si Eddie. Saglit lang siyang nanalangin at saka natulog na mahimbing hanggang sa muli na naman siyang managinip. Patungkol sa mahiwagang babae na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya makilala. Nakasakay siya sa magarang kotse ng among si Mrs. Donato at naghihintay sa harapan ng mansyon. Hinihimas pa niya ang bawat bahagi ng sasakyan dahil sa ganda nito. Tila manghang-mangha pa rin siya sapagkat ngayon lang makakapagmaneho ng mga bigating sasakyan. Iba talaga mayayaman. Kahit anong klase ng sasakyan mabibili nila. Napatingin siya sa rearview mirror ng sasakyan dahilan para masilayan niya ang mahiwagang babae. Tila nagulat pa nga siya at kaagad napalingon sa likuran. Tumambad sa kanyang paningin ang magandang dalagang may malamlam na mga mata. Kitang-kita sa mga mata nun ang matinding kalungkutan. Maputla ang mga balat na kapantay ng kulay ng suot nitong damit na may mapupulang mantsa. Katulad din ng dati, ay kapansin-pansin ng mga pasa sa braso at hita nito. Ikaw? Paano ka nakapasok dito sa sasakyan? Eksaktong pagkasabi niyang yun, ay sa isang kisap matay napunta silang bigla sa mahabang kalye na napapaligiran ng malawak na bukirin. Labis na nagtaka ang lalaki sa mga nangyayari. Maya-maya pa ay lumingon siya sa kung saan tumuro ang misteryosang babae. Doon niya lang napansin ang baryo na napakaputik ng daan. Dinaanan lang nila ang nasabing lugar at kapansin-pansin nga ang mga taong naroon na parang aliw na aliw sa paglublob sa putikan. Nang muling lingunin ng tsoper ang babae mula sa rearview mirror, ay nagulat siya dahil takot na naman yun. Ano bang ikinatatakot mo? Mag-ingat ka sa mga taong luwad. Tulungan mo ako makakawala sa kanila. Kasunod noon ay nagulat na lang ulit si Alexis dahil pumapatak na ang luha ng misteryosang babae. Halata pa rin sa imahe ng mukha noon ang matinding pangamba. Tulungan mo akong pakalaya sa mga luwad. Parang awa mo na. Ano ba yung luwad na sinasabi mo? Wala akong maintindihan kung anong ibig sabihin nun Linawin mo nga sa akin. Pwede ba? Nang makalampas sila sa baryong maputik, ay tumahan na sa pag-iyak ang misteryosang babae. Pero mas lalong naging seryoso ang mukha nun. Nagulat na lang din si Alexis dahil napunta na sila sa malawak na putikang nasa parting bakuran ng lupain ng kanyang amo. Ha? Paano tayo napunta rito? Wasakin mo ang tahanan ng mga luwad at palayaan mo ako sa kanila. Parang awa mo na. Tulungan mo ako makalaya sa mga luwad. Kahit hindi ko naintindihan ang mga nangyayari, sisikapin kong tulungan ka. Pero teka, ano bang pangalan mo? Estela. Estela? Paano ba kita matutulungan? Paano kita mapapalaya sa mga luwad? Wala akong ideya patungkol sa kanila At saan kita hahanapin, ha? Hindi naman sumagot ang dalaga. Nagpatuloy lang itong nakatingin sa labas, kung saan naroon ng malawak na putikan. Napabuntong hininga na lang tuloy si Alexis at nagmaneho na palayo sa lugar na yon dahil narinig niya ang pagtawag ni Senyora Siri. Nang marinig naman ni Estela ang boses ng ginang ay muli yung nahintatakutan. Napansin niyo ng tsoper kaya kagad niyang pinayuhan ng dalaga sa kung anumang kinatatakutan nito. Huwag ka mag-alala, Estela. Huwag ka matakot. Tutulungan kita sa abot na makakaya ko. Hahanapin kita. Pangako yan. Gusto ko na makauwi sa amin. Parang awa mo na. Ilayo mo na ako sa luwad. Isama mo akong lumayo sa baryo ng mga luwad. Ipangako mo sa akin, parang awa mo na. Mangako ka. Oo, pangako. Hindi kita iiwan kahit na anong mangyari. Nagulat na lang si Alexis dahil bigla na lang naglaho sa passenger seat ang nasabing dalaga.
Kasunod noon ay bigla siyang nakarinig ng mabigat na tunog at ingay. Isang kalembang at 12 beses itong magkakasunod na tumunog. Dahil doon ay mas lalong dumilim ang paligid hanggang sa mas mabigat ang presensya ng kapaligiran. Ang daang tinatahak ni Alexis ay biglang tila naging kumunoy kaya siya napahinto. Ha? Anong nangyayari? Pagtingin niya sa rearview mirror ay doon niya nasaksihan ang nakakatakot na nilalang na tila naliligo sa putik. Namumula mga mata noon at ang magbuka ng bibig ay kitang-kita niya ang matatalim at mahahabang mga ngipin. Ang dila nito'y parang ahas na lumaluwit din, kaya nahintakutan na siya ng husto. Alam niyang hindi na yun si Stella, kundi isa ng halimaw kaya dali-dali niyang binuksan ang pinto ng sasakyan para lumabas. Subalit, pinigil naman siya ng nasabing halimaw. At saan mo binabalak pumunta bago kong halipin, ha? Bitiwan mo ko! Bitiwan mo ko! Bakit ko gagawin yon? Bakit mo ko inuutusan? Ikaw ang utusan at hindi ako! Ikaw ang susunod sa mga sinasabi ko! Lapastang ang halipin! Tulong! Tulungan niyo ako! Bitiwan mo akong halimaw ka! Halimaw! Itong tinatawag mong halimaw, hindi magtatagal ay magiging isa ka na rin! At ang mga hindi susunod sa lahat na kagustuhan ko ay matutulad sa labastangang babaeng yon. Habang sumisigaw, ay sinisikap na kumawala ni Alexis sa nakakatakot na nilalang na naliligo sa putik. At nang nagawa nga niya, ay kagad siyang lumabas sa sasakyan, subalit nahulog naman siya sa kumunoy. Humalakkak lang ng humalakkak ang halimaw sa loob ng kotse habang siya naman ay tila nakikipagpatintero kay kamatayan para lang mabuhay. Tulong! Tulungan niyo ako! Kasunod noon ay umugong na malakas ang kalembang. Dahil doon ay napabalikwas ng bangon si Alexis at napaharap siya sa alarm clock na siyang dahilan kung bakit siya biglang nagising. Iritable niyang pinatay ang alarm clock sa muling nahiga at napatingin sa kisame. Napanaginipan ko na naman yung babae. Stella ang pangalan niya. At ano ba yung luwad na yun? Dahil sa nangyari ay hindi na nga nakatulog si Alexis. Nabagabag talaga ng gusto ang kanyang isip lalo na at nakilala na niya ang babae sa panaginip. Napapaisip pa rin siya kung ano ang ibig sabihin ng luwad at dahil abala ang mga tao sa mansyon ay humanap muna siya ng tiyempo para may makausap patungkol dito. Pasado 7:00 ng umaga ay kagad nag-asikaso ang tsoper dahil susunduin niya si Senyora Siri sa baryo Malupa. Hinatid niya roon ang matandang babae nung isang gabi dahil meron daw yung importanteng taong kakausapin patungkol sa negosyo. Mag-i-stay din nga sana siya roon pero mabuti na lang at pinabalik siya ng amo sa mansyon sa hindi niya rin malamang dahilan. Habang nasa biyahe ay wala pa rin sa wisyo si Alexis dahil sa napanaginipan. Alam niya kasi sa sarili na hindi lang yung basta isang panaginip. Nararamdaman niya na dapat meron siyang gawin kaya lang ay hindi niya naman alam kung ano o alin at kung paano ito sisimulan. Panginoon, bigyan niyo po sana ako ng sign kung anong ibig sabihin ng mga panaginip kong yon. Bago ko magtrabaho rito sa mansyon ni Mrs. Donato, palagi ko nang napapanaginipan si Stella. May kinalaman ba siya sa lugar na to o kung ano man? Kailangan ko ng tulong o sinyalis, Panginoon. Sa kalahating oras niyang pagmamaneho ay walang ibang naging laman ng isip niya kundi ang tungkol kay Stella. Dahil din tuloy doon ay hindi na niya napansin ang magagandang tanawin sa magkabilang palibot na tinatahak niyang daan. Nang marating niya ang baryo Malupa ay namangha siya dahil talaga namang napakaganda ng lugar. Para siyang napunta sa makalumang panahon dahil sa uri ng mga bahay na naroon. Hindi niya kasi yun na-appreciate nung isang gabi dahil madilim nang ihatid niya si Senyora Siri. Dahil doon ay saglit na nawaglit sa isip niya ang tungkol kay Stella at sa kakaibang panaginip. Pagka-park ng sasakyan ay napansin niya mula sa hindi kalayuan ang isang malawak na putikan na katulad ng nasa mansyon ng kanyang amo. Napakunot siya ng noo na halata ang pagtataka
hanggang sa makita niya ang isang batang lalaki na nasa edad 10 taon. Lumapit kasi yun sa kanya at tinapik-tapik siya kaya siya napalingon. Uy, Kuyang Tsuper, ako po si Uyong. Bakit ka nakatingin sa paliguan? Paliguan? Yung putikan ba yung tinutukoy mo, bata? Opo, paliguan yun ng mga luwad. Luwad? Alam mo ba kung ano yung luwad? Oo naman po. Hindi mo po ba alam yon? Ang laki-laki mo na, hindi mo pa rin alam yon. Siguro po, hindi ka... Natigilan na si Uyong sa pagsasalita dahil dumating ang isang maitim na ginang na nagngangalang Igme. Sinuway niya ang batang lalaki at pinapasok na sa loob ng bahay at pagkatapos ay humingi siya ng pasensya kay Alexis na tumango-tango lang. Nang mawala na sa paningin niya si Uyong, ay inanyayahan na siya ni Igme na pumasok muna sa loob ng bahay na kinaroroonan ni Senyora Siri. Habang naghihintay ay nag-agahan na muna sila. Hindi na nakatanggi pa ang tsuper dahil ito raw ang sabi ng kanyang amo. Pagdating niya sa dining area ay pinaupo na siya sa dining table para kumain. Uupo pa lang sana siya nang bigla namang maaninag ng kanyang mga mata ang isang dalaga na nakatayo sa tabi ng pinwestuhan ni Aling Igme. Nag-iba ang hugis ng mga mata niya pagkakita sa binibini. Pamilyar kasi ang itsura noon kaya napabulong siya. Saglit na napaisip si Alexis at nang unti-unti niyang maalala kung sino ang babae, ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Siguradong sigurado siya na ang babaeng katabi ni Aling Igme ay ang dalaga sa kanyang panaginip. Si Estela? Si Estela nga yung babaeng yun. Ang malamlam nitong mga mata na punong-puno ng kalungkutan, ang maputla nitong balat at ang katawang puno ng pasa. Si Estela nga yung katabi ni Aling Igme. Biglang nanayo ang mga balahibo ni Alexis matapos makita si Estela. At mas lalong nangilabot ang buo niyang katawan nang magtama na ang mga mata nila. Nang makita niya ng personal ang binibini, ay doon niya mas naramdaman na kailangan nga noon ang kanyang tulong. Bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa pagnanasa na matulungan ng dalaga. Subalit hindi niya alam ang gagawin sapagkat tila nagpapatong-patong pa sa utak niya ang mga revelasyong nangyayari. Anong gagawin ko ngayon? Napahawak pa siya sa ulo dahil bigla itong sumakit dala ng mga pangyayari. Naantala lamang siya matapos makarinig ng maingay na tunog at ilang saglit pa nga ay dumating na si Senyora Siri, tanga ng kanyang paboritong maliit na batingaw. Kulay ginto ito at madalas niya talagang dinadala na hindi malaman ni Alexis kung libangan lang talaga o may iba pang gamit. Matapos itong makita at marinig ay doon lang nag-sink in sa utak ng tsuper ang lahat-lahat ng tungkol sa kanyang panaginip. Ang mahiwagang babae na puno ng pasa at ang batingaw. Ang lahat ng ito ay nagalo-halo sa utak niya. Doon nga siya mas nanalig na ang lahat ng bagay ay itinadhana kaya siya napunta sa lugar na yon ay para iligtas ang nanganganib na si Estela. Gusto ni Estela na ilayo ko siya sa lugar na ito. Yun ang ibig sabihin ng mga panaginip ko. Kumukonekta siya sa panaginip ko at doon siya humihingi ng tulong. Tila nanginginig ang mga mata ni Alexis matapos maintindihan ng paulit-ulit niyang panaginip. Hindi rin kasi sukat akalain ng tsuper na ganoon naaabot ang kakayahan ng kanyang sixth sense. Hindi niya ito halos mapaniwalaan. Subalit alam na alam niya sa kanyang sarili na ito nga ang ibig sabihin ng mga panaginip na yon. Kailangan ni Estela ng tulong. Kumusta ang araw mo, Alexis? Ayos lang po, senyora. Salamat po sa paanyayang almusal. Kumain ka lang ng marami bago tayo umalis. Huwag kang mahiya. Isipin mo na nasa mansyon ka lang kumakain. Opo, senyora. Salamat po ulit. Mabuti naman kung ganon. Sige, at kumain na tayo. Tumangutango lang si Alexis habang pinipilit ng umiti sa harapan ng amo. Bigla rin kasing nagbagong tingin niya rito matapos makita ang kalagayan ni Estela.
Kitang-kita niya kasi sa isang sulok ang dalaga kaya awang-awa siya habang pinipilit na ubusin ang pagkain. Napabulong na lang siya habang pasimling napapa-ismid. Walang ya. Paano na naatim ng senyora ang ganito? Pati ng mga tao rito. Hindi ba nila nakikita ang itsura ng kasambahay nila? Hindi ko to akalain Akala ko pa naman, mabuting tao si Senyora Siri. Hindi ko maatim ito. Nang muli niyang lingunin si Stella ay para siyang nanlumo. Naawa talaga siya ng gusto sa nasabing kasambahay. Pero hindi niya magawang lapitan yon dahil baka masita ng kanyang amo. Maya-maya pa, nang umalis na roon sila Aling Igme at Stella, ay pasimple lang na tumingin si Alexis sa amo habang kumakain ng mga sinandok nitong pagkain. Senyora, pwede yung magtanong? Sige, Alexis. Ano ba ang itatanong mo? Anong pangalan ng mga kasambahay dito? Hindi mo pa pala kilala si Igme. Siya lang naman ang kasambahay dito na nag-aasikaso sa akin kapag napunta sa Baryo Malupa. Alam na alam kasi ni Igme ang mga hilig kong pagkain. Yung ibang kasambahay, hindi ko nakilala. Bakit mo pala naitanong? Natitipuan mo ba siya? Hindi po. Natanong ko lang po. Salamat po sa pagsagot, senyora. Walang anuman. Tapusin mo na ang pagkain mo dahil maya-maya aalis na tayo. Tapos na rin po ako. Sigurado ka? Oo. Kung ganon hintayin mo na lang ako saglit sa garahian. Hayaan mo na yan dyan dahil si Igme naman ang magliligpit dyan. Sige po, senyora. Tumango lang si Alexis at saka uminom ng tubig. Nang makita naman siya ng kanyang amo ay tumayo na rin siya sa kinauupuan at lumabas ng bahay. Ang totoo ay hindi na lang talaga niya tinapos ang pagkain dahil alam niyang malayo ang pupuntahan nila ng kanyang amo ngayong araw. May sinasabi kasi si senyora nung isang araw na lugar na malapit lang sa dagat. May seremonya nga raw silang gagawin doon na hindi naman na tinanong ng tsuper. Makalipas ang ilang minuto, habang palis sila sa lugar na yon, ay muling napasulya pa si Alexis sa magarang bahay hanggang sa maaninag niya nga si Stella. Nakatayo mismo ang dalaga sa main entrance ng bahay habang pinagmamasdan silang palayo. Nanaig tuloy sa puso ng lalaki na mailigtas ang kaawa-awang kasambahay sa kamay na mapang-abuso nilang amo. Hindi niya sukat akalain na ganun pala ang ugali ng inaakala niyang mabuting tao. Bago lisanin ang lugar ay napabulong na lang siya sa sarili habang tinatahak ang daan palayo sa Baryo Malupa. Pangako, Stella, aalisin kita sa bahay na yan at iuwi ng ligtas pabalik sa inyo. Dahil sa abala ang diwa kaya hindi niya napansin si Uyong na kamuntikan pala nilang masagasaan. Mabuti na lang ay kagad niyang napreno ang kotse kaya walang nasaktan. Lumabas naman kagad si Aling Igme at piningot sa tenga ang batang lalaki na kumakaway-kaway lang kay Alexis na parang walang nangyari. Ayos lang ho ba kayo, senyora? Pasensya na ho sa nangyari, Ayos lang naman ako. Pagpasensyaan mo na rin niyang si Uyong. Pasaway talaga yung anak ni Igme na yon. Palaging sabik sa bagong tao. Kaya nga ho O sige na, at magmadali na tayo dahil marami akong dadaanan ngayon bago magpunta sa Baryo Dalampasigan. Okay ho. Habang tinatahak ang daan ng umagang yon, ay hindi na mapakali si Alexis magmula nang makita niya ang kalagayan ng kaawa-awang si Stella. Pagdating nila ng amo sa Baryo Mabato, ay naiwan na lang siya ulit sa garahian. Ayon kasi sa kanyang amo, ay tatawagan na lang siya kung meron yung kailangan o kung aalis na. Pinayagan din siya ng matandang babae na maggala-gala, basta hindi masyadong malayo sa lugar na kinaroroonan nila. Dahil kung sakaling merong emergency, ay madali siyang makakabalik. Hindi katulad sa Baryo Malupa. Medyo walang kakaiba sa lugar na napuntahan nila. Lumang-luma ang mga bahay at may isang malaking palengke lang sa pinakadulo. Nandun lang din halos ang lahat ng tao kaya hindi na siya nag-abala na pumunta pa. Sa paglibot sa lugar ay napansin na naman niya ang putikan katulad sa mansyon at sa Baryo Malupa.
Ang kaibahan lang ay maliit lang yon kumpara sa mga nabanggit. Dahil para bang sinadya na kasi talaga na magkaroon ng ganon sa bawat baryo na napupuntahan nila. Para saan kaya talaga yung putikan na yan? Ang sabi ng batang si Uyong, paliguan daw ng mga luwad. Ano pa kasi yung luwad na yun? Yun din ang sinasabi ni Stella, na ilayo siya sa mga luwad. Napakamot na lang siya sa ulo at habang nagmumuni-muni siya, ay di pa rin maalis sa isip niya ang kalagayan ng nasabing kasambahay. Napaisip kasi siya kung paano sila nagtatagpo ni Stella sa panaginip. Ngayon niya lang napagtanto ang tungkol sa bagay na yon. May kakayahan din siguro siya katulad ko. Malakas din ang sixth sense niya. Ay, ano na gagawin ko? Paano ko ba masisimulan ng pagliligtas kay Stella? Hindi naman ako basta-basta pwedeng pumunta sa Baryo Malupa ng walang dahilan. Napakamot na naman siya ng ulo habang nag-iisip. Kaya lang ay tila walang pumapasok na mainam na paraan sa kanyang utak. Hanggang ngayon kasi ay hindi niya pa rin mapaniwalaan ang mga nangyayari. Nang maubos na ang kanyang kinakain, ay naisip niyang tawagan ng pinsan para ikwento itong mga nararanasan niya ngayon. Hello, Insan. Oh, may problema ba dyan, ha? Saglit na nanahimik si Alexis at inisip na mabuti kung ikukwento niya nga ba ang lahat sa pinsan. Bigla kasing sumagi sa isipan niya ang nangyari nung minsan siyang nagkwento dito ng tungkol sa mga hindi pangkaraniwang bagay. Kabaliktaran niya kasi ang pinsan niya. Hindi naniniwala sa mga ganung bagay si Eddie. Kaya naman nag-aalangan din siya. Uy, Insan, ang tagal ba't man sumagot dyan? May problema ka ba? Pasensya na, Insan ha. Natutulig lang ako ngayon. Malalim kasi ang iniisip ko eh. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa'yo o hindi. Tungkol ba saan? Tungkol ba kay Geneva o dyan sa pinagtatrabahuan mo? Taktika. Bigla tuloy ako nag-alala sa'yo ah. Meron bang nanggugulo sa'yo riyan? O kung ano? Hindi naman tungkol kay Geneva. Ayos na ayos ngayon ang asawa ko. At saka wala naman ang gugulo rito. Meron nga lang problema. Pero huwag ka mag-alala, Insan. Hindi naman to tungkol sa akin eh. Tungkol nga naman kanino? Tungkol to kay Mrs. Donato. Meron ako na-discover. Ha? Seryoso ba yan? Nako, mag-iingat kang gumawa ng kung ano-ano ha. Alalahanin mong malayo ka sa Maynila. Wala kang mahinga ng tulong dyan. Mabuti na nga lang eh. Malakas ang signal dito. Eto na, itutuloy ko yung kwento, Insan. Makinig ka mabuti ha. Galing ako kanina sa Baryo Malupa dahil sinundo ko si Mrs. Donato. Tapos, nakita ko yung kasambahay niya, si Stella. Oh, sino naman tong Stella na to? Muling natigilan sa pagsasalita si Alexis sapagkat iniisip niyang mabuti kung papaano sasabihin kay Eddie ang tungkol sa kababalaghan ng kanyang panaginip. Mahirap kasi talagang mapaniwala ang maangas niyang pinsan patungkol sa mga ganitong bagay. Uy, Alexis! Tulala ka na naman siguro dyan. Ano nga yung meron sa kasambahay na si Stella? Ito naman oh, pabitin-bitin ang kwento eh. Ha? Pasensya na ha. Nag-aalala kasi ako ron kay Stella eh. Namumutla kasi ang itsura niya. Tapos ano? Bilisan mo naman magkwento. Paputol-putol ka naman eh. Para ako nakikinig sa radyo na walang signal nito eh. Feeling ko, inaabuso siya ni Mrs. Donato. Kaya gusto ko siyang tulungan. Ang kaso naman eh, hindi ko alam kung paano siya maaalis dun sa pinagtatrabaho niya. Dun sa isa pang bahay ng amo ko. Medyo malayo kasi ang Baryo Malupa sa mansyon eh. Hindi ko naman basta-basta na lang ilalabas ang sasakyan ng walang paintulot. Gusto mo siyang tulungan, Insan? Pero paano mo naman nasabi na inaabuso siya ng amo niya? Nakakita mo ba? Ha? Halata naman sa itsura niyang puno ng pasa tapos namumutla at nangangalumata. Napakapayat pa niya. Hinayaan lang ng ganun ang itsura niya. Pang-aabuso yun, di ba? Nako, hindi uubra sa husgado yung ganyan, Insan. Dapat may sapat kang ebidensya.
Alam mo naman ang batas. Baka mamaya sa pagtulong na gagawin mo, ikaw pa mapahamak eh. Hindi ko minamasama ang plano mo ha. Inaalala lang din kita. Alalahanin mo rin na may pamilya kang umaasa sa'yo. Isipin mong mabuti yung goal mo para sa pagpapakidney transplant ni Geneva. Hindi sa ayaw kong tulungan mo yung taong yun ha. Gusto ko lang na mas mag-focus ka sa pamilya mo. Binabagabag kasi ako ng konsensya ko eh. Yun lang. Kahit naman ako siguro nasa posisyon mo, may isip ko rin yan eh, at makukonsensya talaga ako. Pero, ang payo ko lang sa'yo, Insan ha, huwag kang magpapadalos-dalos. Salamat, Insan. Kahit papano lumuwag ang pakiramdam ko. Mabuti na lang at nakausap kita ngayon kasi hindi ko na rin talaga alam ang gagawin ko eh. Mabuti at pinaalala mo na meron nga pala akong goal para kay Geneva at kailangan ko mag-focus doon. Oo naman, Insan. Ipaubaya mo na lang sa alagad ng batas ang tungkol dyan. Sigurado ko na matatapos din ang kalbaryo ng Estela na yon. Unahin mo muna ang pamilya mo, no? Hindi naman sa pagiging makasarili yun eh. Oo, naintindihan ko na. Salamat ulit ha. Ay, siya nga pala. May ideya ka ba kung ano yung luwad? Luwad? Putik yun, di ba? Oo nga no. Hoy, Insan, mamaya na tayo ulit mag-usap ha. Tinatawag na ako ng boss ko eh. O paano? Ibababa ko muna tong tawag ha. Agad na nag-drop call si Eddie at napaisip naman si Alexis patungkol sa sinabi ng kanyang pinsan na ang luwad nga pala ay isang putik. Napakamot na naman tuloy siya habang iniisip ang tungkol sa bagay na yon. Bigla niya ring napagtagni-tagni ang mga nakita niyang putikan sa mga lugar na napuntahan nila ng kanyang amo. Sumagi rin ulit sa alaala niya ang mga sinabi ng batang si Uyong patungkol dito at sa mga luwad. Opo, paliguan yun ng mga luwad. Hindi mo ba alam yun? Ang laki-laki mo na, hindi mo pa rin alam yun? Siguro hindi ka... Ano ba'y tinutukoy ni Uyong na luwad? Tao ba o yung putikan? Ay, sakit na sa ulo. Ano ba itong gagawin ko? Nangako pa naman ako kay Stella na ililigtas ko siya. Paano na lang pala kapag nagtagpo kami ulit sa panaginip? Pagkasabing yun ay naglakad pabalik sa garahian kung nasaan ang sasakyan ng kanyang amo. Doon ay tahimik lang siyang naghintay at naglibang-libang sa pamamagitan ng pagtanaw sa mga dumaraan. Ilang saglit pa nga, habang inaaliw ang sarili ay bigla namang nagring ang kanyang cellphone. Rumihistro ang pangalan ni Senyora Siri kaya agaran niya itong sinagot. Alexis. Hello, Senyora? Susundin ko na ho ba kayo? Hindi. Huwag mo muna akong sunduin. Makinig ka sa sasabihin ko. Sunduin mo muna si Adonis sa mansyon dahil sasama siya sa atin sa baryo Dalampasigan. Dito ko na kayo hihintayin. Bilisan mo ha. Sige ho, Senyora. Aalis na ho ko ngayon. Sige, mag-iingat ka. Kagad nagbaba si Senyora Siri ng telepono dahilan para mapaismid naman bigla si Alexis. Hindi rin pa kasi makuha ng isipan niya na sa likod ng maamong pananalita at mukha ng kanyang amo ay nagtatago pala ang maitim na budhi at masamang pagkatao. Napailing na lang siya bago simulang buhayin ang makina ng sasakyang minamaneho. Sayang ang mukha ni Senyora. Hindi pa naman siya mukhang ganong katanda. Mukha rin siyang mabait at matulungin sa kapwa pero may tinatago pala siyang kasamaan. Hindi talaga natatakpan ng yaman at ang labas na kaanyo ng tunay na ugali ng isang tao. Umalis na siya sa lugar na yon at bumalik na nga sa mansyon. Makalipas ang kalahating oras ay nakarating na nga siya sa mansyon ng mga Donato. Naghihintay na sa Ginoong Adonis na kaagad pumasok pagkakita sa sasakyan. Alis na ba tayo, Kuya Ado? Sige. Wala nang sinayang na oras ang tsuper. Nagmaneho na kagad siya pabalik sa kinaroroonan ni Mrs. Donato. At habang tinatahak ang daan para kahit papaano'y malibang ay nagbukas na ng usapan ng nagmamaneho ng sasakyan. Kuya Ado, may tanong sana ako sa inyo. Okay lang ho ba? Wala namang problema basta kaya kong sagutin. May ideya ho ba kayo kung ano ang luwad?
Pagkatingin ni Alexis sa rearview mirror ay kitang-kita niya ang pag-iba ng hilatsa ng mukha ng mayordomo. Naningkit ang mga mata niya pero hindi niya ipinahalata yun sa kausap. May problema ho ba? Wala naman. Ano nga ulit yung tanong mo? Tungkol sa luwad? Oho, may ideya ho ba kayo kung ano yon? Kanino mo naman nalaman ng tungkol sa luwad? Kay Uyong ho, yung anak ng kasambahay doon sa bahay ni Senyora sa Barrio Malupa. Siguradong naparusahan na naman ang batang yon dahil sa kadaldalan niya. Hala, bakit ho siya mapaparusahan? Ang ibig kong sabihin malamang ay pinagalitan na yun ng nanay niyang Sigme. Bakit nga ho? Ano bang meron sa luwad? Dito kasi sa probinsya na to, kilala ang mga luwad bilang isang uri ng tribo. Tribo? Laganap ang tribo ng luwad dito at karamihan sa mga baryo katulad ng Baryo Malupa, Baryo Babato at Baryo Dalampasigan. Ang mga naninirahan doon ay mga luwad. Napansin mo naman siguro yung mga putikan sa mga baryo na nabanggit. Oo nga ho Maliban na lang sa Baryo Dalampasigan. Yung pa lang kasi ang baryo na hindi ko pa nararating. Mamaya pa lang po. Malaki ang paniniwala ng mga luwad patungkol sa putikan. Nagpapanatili yon ng ganda ng kutis at malaking benepisyo rin sa kalusugan kaya sa mansyon nagpasadya si Senyora na magpalagay ng putikan. Kung ganun, luwad din ho si Senyora? Hindi lang siya basta luwad. Mataas na antas siya. Kumbaga, pinuno o reyna na may tuturing. Kaya ho pala. Ngayon ay naliwanagan na nga talaga si Alexis patungkol sa nasabing tribo kaya naintindihan na rin niya ang patungkol sa mga sinasabi ni Stella sa panaginip. Nang maalala niya ang nasabing kasambahay ay hindi rin siya nakatiis na banggitin ang tungkol dito. Kitang-kita niya kung paano sumeryoso matandang lalaki at nagsabi na wag nang pag-usapan pa ang tungkol sa bagay na yon. Nirespeto naman ni Alexis ang sinabi ng mayordomo kaya nanahimik na lang siya at nagpatuloy na lang sa pagmamaneho hanggang sa makarating sila sa Baryo Mabato kung nasaan ang senyora. Pagdating nila ay sumakay kagad si Mrs. Donato at nagbiyahe na sila papuntang Baryo Dalampasigan. Pagpasok nila sa lugar na yon ay kakaiba na kagad ang naging pakiramdam ni Alexis. Hindi niya maintindihan pero para bang bigat na bigat siya sa paligid. May kakaiba ring amoy na hindi niya mawari kung palansaba o kung ano. Umaalingasaw yon pero tila siya lang ang nakakaamoy dahil okay naman sina Senyora Siri at Ginoong Adonis. Huminto sila sa tapat ng isang magarang bahay na nasa tuktok ng burol. Hindi na siya sumama sa loob dahil masama talaga ang pakiramdam niya. Nanakit ang ulo niya kaya humanap siya ng komportabling lugar hanggang sa may makita siyang upuan sa ilalim ng mayabong na puno. Umupo siya roon habang tinatanaw ang dagat na kitang-kita sa kinaroroonan nila. Kahit papaano ay umaliwalas ang pakiramdam niya pero hindi pa rin nawawala ang bigat. Para talagang may kung anong madilim na puwersa sa lugar na yon na unti-unting lumulukob sa kanya. Ano ba tong lugar na napuntahan namin? Parang imbis na marelax ako, parang lalo lang sumama ang pakiramdam ko. Tuluyan na nga siyang nasuka sa gilid ng nasabing puno. Makailang beses at sa panglimang ulit ay nagulat siya dahil hindi na ordinaryo ang kanyang isinusuka, kundi kulay putik na ito. Ha? Putik ba to? Muli na naman siyang sumuka ng mas maraming putik hanggang sa maramdaman niya ang sarili na tila naliligo na nga sa putik. Nahintakutan siya ng husto at pagkatapos ay napabaling siya sa kanan nang marinig ang pamilyar na tono ng boses. Nakatayo roon si Stella na naliligo na rin sa putik. Stella, anong ginagawa mo rito? Sinabi ko naman sa iyo na mag-iingat ka sa mga luwad, Alexis. Hindi sila basta ordinaryong tribong mga... Hindi na natapos ng dalagang pagsasalita dahil mula sa likuran ni Alexis ay merong sumulpot na mga nilalang na tila galing sa ilalim ng putikan. Namumula mga mata ng mga yon, mas mahaba at matutulis na mga ngipin. Malasawang dila
at naglalaway na bibig at mga kukong matutulis. Sumunggab kagad ang dalawang halimaw at hinila ang paa niya dahilan para siya ay matumba. Nang mapalingon siya sa kinaroroonan ni Stella ay wala na roon ang dalaga. Dahil doon ay itinuon na niya ang pansin sa mga maputik na halimaw na humihila sa kanya para mahulog sa burol. Sinipa-sipa niya mga yon hanggang sa makabitaw ang isa at nahulog. Subalit ang natitirang isa ay hindi nagpatalo. May pitong kumapit sa paanan niya at ibinao ng matatalim nitong mga kuko. Napahiyaw si Alexis pero pinilit niya pa rin na makakawala sa nasabing halimaw. Sa galit niya ay sinipa niya to sa ulo at pagkatapos ay tumakbo hanggang sa masalubong ang iba pang maputik na halimaw. Lubayan niyo ako! Hindi ako natatakot sa inyo! Tila bingi ang mga yon na lalo lang naglapitan hanggang sa magit-git na nga siya. Namalayan na lang niya ang sarili na tila nalulunod na sa kumunoy hanggang sa tuluyang mapasok ang kanyang bibig ng putik. Napabalikwas ng bangon si Alexis dahilan para mauntog siya sa harapan ng sasakyan. Napindot niya rin ng bahagya ang busina kaya umalingaw-ngaw yon sa buong paligid. Sa kanya lang napagtanto na madilim na ang paligid at nakatulog pala siya sa sasakyan dahil sa sama ng pakiramdam. Nawala na ang sakit ng ulo niya pero ang mabigat na pakiramdam sa paligid ay nanatili pa rin. Wala na muna sana siyang balak na lumabas ng sasakyan pero nakita niyang naglalakad si Ginoong Adonis palapit sa kanya. Binuksan niya kagad ang pinto at lumapit sa mayordomo. Pasensya na ho sa ingay. Nakatulog kasi ako at naalimpungatan kaya napindot ko yung busina. Hindi naman to tungkol doon. Pinatatawag ka na senyora dahil mag-aapunan na. Kung mapapansin mo, pasado 7:00 na ng gabi. Dito na rin tayo kasi magpapalipas ng gabi. Oo, sige ho. Maraming salamat po. Sumunod na nga kaagad ang lalaki sa loob ng bahay at dumiretso sila sa dining area para magapunan. Nang nandoon na, ay nagulat siya dahil parang nakita niya sa bandang kusina si Stella. Nang bagya siyang sumilip doon ay nawala na ang nasabing dalaga. Bumalik na lang siya kaagad sa pagkainan para magapunan. Pagkatapos ay sinamahan siya ni Ginoong Adonis sa silid na tutulugan niya. Nagpahinga kaagad siya kahit hindi komportable sa nasabing lugar. Ibang-iba talaga ang dating sa kanya ng Baryo Dalampasigan. Mabilis na lumipas ang oras. Nagising siya eksakto 12:00 ng hating gabi. Dahil sa isang mahinang kaluskos. Narinig niya kasi mula sa bandang banyo na tila merong naliligo. Nung una hindi niya ito pinansin pero nang mapagtanto niyang wala nga pala siyang kasama sa silid ay muli siyang napamulagat. Biglang napabalikwas ng bangon ng tsuper at pag-alis sa kama maraan siyang naglakad sa nakabukas na pinto ng kanyang silid at dahan-dahan ding dumungaw sa banyo. May tao ba dyan? Nanatili siya sa kinatatayuan matapos maaninag ang isang anino mula sa banyo. Kinakabahan din siya dahil alam niya talaga sa sarili na para sa kanya lang inilaan ang silid na tinutulugan niya ngayon. Kuya Ado, ikaw ba yan? Nagtatapang-tapangan na siyang lumakad papunta sa mismong tapat ng banyo para mas makita kung sino nga ang naroon. Kung sino ka man, dahil hindi ka pa nagsasalita, papasukin na kita dyan. Pagpasok nga niya, ay naabutan niyang isang hindi makilalang nilalang na lumusot sa maliit na bintana ng nasabing banyo. Kasing laki at kasing katawan niyo ni Uyong pero hindi niya nakita ang mukha dahil masyado mabilis ang mga galaw noon. Nag-iwan pa nga ng mga putik sa buong banyo kaya hindi na kagad siya nakasilip sa nasabing bintana. Walang ya, sino kaya yun? Para mas makasiguro ay lumabas siya ng silid. Tumungo sa kung saan nagpunta ang nasabing manluloob. Subalit habang naglalakad sa pasilyo ay napansin niya na tila may mga matang nakatingin sa kanya mula sa kung saan. Hindi niya muna ito pinansin dahil ang focus niya ay nasa manluloob. Subalit nagulat na lang siya nang merong matapakang mamasamasang bagay. Dahil medyo madilim,
Ginamit niya ang cellphone at itinutok sa ibaba, kaya nakita niya ang mga bakas ng paa na galing sa putikan. Sinundan niya to hanggang sa makarating sa likod ng bahay kung saan banda naroon ang bintana ng silid na kinaroroonan niya. Nagtaka siya dahil may kataasan yon, kaya imposibleng makatalo ng hindi nasusugatan ang sinumang manggagaling doon. Saan nagpunta yung hayop na pumasok sa tinutulugan ko? Iginala niya ang tingin at saka niya lang napagtanto na nakakatakot ang paligid. Kaya pasimple siyang napayakap sa sarili. Bigla na lang sumagi sa isipan niya ang napapanaginipang nilalang kanina na may kinalaman sa mga putik. Dahil doon ay nagmamadali na siyang pumasok sa loob ng bahay. Subalit napansin niya sa magkabilang gilid mula sa hindi kalayuan ang mga mapupulang mga mata kasabay ng nakakakilabot na ungol ng kung anong hayop. Nang itapat niya ang flashlight ng cellphone sa dakong yun, ay ganun na lang ang gulat niya sa mga nakita. Katulad ng mga yun ang nasa panaginip niya. Ang halimaw na tila naliligo sa putik. Namumula ang mga mata. May matutulis na mga kuko. Matatalim, saka mahaba ang mga ngipin at may malaahas na dila. Halimaw! Kasabay ng pagsigaw niyang yon ay dali-dali siyang tumakbo papasok sa loob ng bahay, subalit mas mabibilis sa mga nasabing nakakatakot na nilalang. Matataas din yun kung tumalon na parang palaka kaya nagimbal siya lalo. Diyos ko po! Tulong! May halimaw! May halimaw! Nang malapit na siya sa pinto ng bahay ay muli siyang napasigaw ng saklolo. Tinawag niya rin ang pangalan ni Ginoong Adonis pero hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi ay bigla na lang merong tila kung anong humatak sa kanyang paanan. Dahil doon ay nadapa siya at tumama ang ulo sa sahig na nagdulot ng kanyang pagkahilo. Dumausos din siya sa hagdanan kaya nagsunod-sunod ang kanyang pagkauntog. Huminto lang siya nang meron lamang humawak sa kanyang kamay na tila hinihila rin siya pabalik. Pagbaling ng tingin niya doon ay nakita niyang isang patpating halimaw na parang bata lang. Para yung nakikipagilahan sa umahatak naman sa halimaw sa kanyang paanan. Nang mapabaling siya sa bandang likod ay nakita niya pa kung paano magalit at umangil ang maputik na halimaw na humahatak sa kanya. Dinuraan yun ng batang halimaw kaya natanggal ang pagkakakapit sa kanyang paanan. May luylo pa rin siyang inahatak pabalik sa pinto kaya hindi na niya nagawang umalma sa batang halimaw. Nakakarinig lang siya ng mahinang tinig pero hindi niya masyadong marinig kahit pa nabobosesan niya yon. Bumangon ka! Bumangon ka at bumalik sa loob ng kwarto mo! Delikado rito at huwag kang lalabas! Ha? Uyong, ikaw ba yan? Naloko na! Nakilala yata ako! Walang ya. Ikaw nga si Uyong. Halimaw ka! Hindi po ko halimaw! Makahalimaw ka naman! Aswang ako! Isang luwad na aswang! Nagkakakawag si Alexis hanggang sa makakawala siya sa paghatak ni Uyong sa kanya pabalik sa loob ng bahay. Maya-maya pa, nang tatayo na siya para magtungo sa kanyang silid, ay may mahabang dila mula sa likuran na biglang lumingkis sa kanya. Napadausos naman siya subalit kagad naman siyang iniligtas ni Uyong na kaagad kinagat ang nasabing dila kaya yun naputol. Nagsisigaw ang halimaw na tumakbo palayo pero ang iba ay nanatili sa pagsalakay. Nang makita ni Alexis ang kabuuan ng mga nasabing maputik na mga halimaw ay sa kanya lang napagtanto na para palang mga palaka ang mga yon. Tulong! Bago pa niya matapos ang paghingi ng saklolo, ay tumilapon na siya sa hindi kalayuan matapos sunggaban ng isa pang luwad. Nagpagulong-gulong sila. Mabuti na lang ay palagi siyang sinasagip ni Uyong laban sa mga nagtatangka sa kanyang buhay. Hilong-hilo na siya sa mga nangyayari pero pinilit niya pa rin bumangon kahit na duguan na rin ang kanyang noo. Nangahakbang na ay nakaramdam siya ng sakit matapos may tukod ang kanang kamay.
Nang maihawak niya naman ang kaliwang kamay sa noo, ay doon na nga niya napansing tila naliligo siya sa dugo dahil sa tagas nito sa kanyang ulo matapos kumiskis sa lupa. At hanggang sa tuluyan na nga siyang matumba. Nakadapang napalingon na lang siya kay Uyong na pilit na nagtatanggol pa rin laban sa malalaking luwad. Pasensya na po, kuya! Yun na lang ang huling natandaan ni Alexis bago siya makaramdam ng pagtama ng kung anong bagay sa kanyang batok at tuluyang mawalan ng malay tao. Nagising na lang siya dahil sa mahinang bulong ng kung sino man sa kaliwa niyang tenga. Pagmulat ay naggulat siya matapos maabutan ng sarili na nasa magarang sasakyan ni Senyora Siri. Mag-isa lang siya roon at nakahinto ang sasakyan sa gitna ng kalsadang napapaligiran ng mga taniman. Anong ginagawa ko dito? Lalabas na sana siya ng kotse nang mapalingon siya sa rearview mirror kung saan nakita niya sa likod si Stella. Stella? Pasensya na kung dinawit pa kita sa gulo na to. Nagkamali ako dahil hindi na ako makakalis sa baryo ng mga luwad. Anong ibig mong sabihin? Gagawin ko ng paraan para makawala ka sa pang-aalipusta nila sa'yo. Huli na ang lahat, Alexis. Anong ibig mong sabihin huli na ang lahat? Matagal na akong patay, Alexis. Nasa kailaliman na ng putikan ng katawan ko at hindi mo na yun makukuha pa. Ikinalulungkot ko mang sabihin pero wala nang saysay ang lahat. Humihingi rin ako ng paumanhin dahil nadamay ka pa sa gulo. Hindi totoo yan. Hindi ako nadamay sa gulong ito. Dinala ako rito para iligtas ka. Gagawa ko ng paraan. Kukunin ko ang katawan mo at iuwi sa inyo. Mas mabuting unahin mo ang sarili mo. Umalis ka na sa baryo ng mga luwad kung ayaw mong dumating ang panahon na maging kauri ka nila. Ang mga luwad ay isang uri ng aswang na naninirahan sa putik. Dito sila nakakakuha ng lakas para makapambiktima ng mga inosenteng tao. Kung gusto mo pa makauwi ng buhay, habang hindi pa nahuhuli ang lahat para sa iyo, umalis ka na rito at huwag ka nang babalik. Pero paano ang katawan mo? Ituro mo sa akin kung saan yun makikita. Gagawa ko ng paraan, Stella. Hindi na kailangan. Tanggap ko na ang kapalaran ko. Alam kong sinubukan mo na ang magagawa mo pero hindi ka mananalo. Lalo na't wala kang kakayahan na makipaglaban sa mga aswang na luwad. Hindi ka magwawagi kaya ang tanging paraan na lang talaga ay matakasan sila. Ang kailangan mo lang gawin ay lumabas ng probinsya at hindi ka na nila masusundan. Nakakulong lang ang mga luwad sa lugar na to at bilang bahagi ng sumpa ng pagiging aswang. Ang probinsya na to ang nagsisilbi nilang kulungan. Hindi ako aalis nang hindi ka nahahanap. Huwag mo nang ipagpilitan ng sarili mo. Umuwi ka na sa inyo habang may oras ka pa. Habang hindi pa nila sinisimulan ang plano nila para maging katulad ka nila. Maniwala ka sa akin. Sa oras na maging isa ka ng luwad, hindi ka na makakalisba sa probinsyang ito. Ito na rin ang magiging kulungan mo katulad nila. Bumangon ka na at dumilat. Stella, teka lang! Huwag ka munang umalis! Teka lang! Isang malakas na kulog ang dumagundong at sa isang iglap ay biglang nagliwanag ang buong paligid. Pagdilat ng mga mata ay nasa pagamutan na si Alexis pero wala siyang ideya kung paano napunta roon. Hindi niya maalala ang mga nangyari kaya nagtataka siya ng husto kung paano napunta sa pagamutan. Nang makita niya si Elena na siyang nagbabantay sa kanya, ay bigla siyang bumangon na punong-puno pa rin ng kalituhan. Anong nangyari, Elena? Bakit ako nandito sa pagamutan? Aray! Napahawak siya sa bahagi ng noo na nasugatan. Pero nahirapan siya dahil ang kaliwang kamay niya ay sementado habang ang kanan naman ay meron dextrose. Ano ba talaga nangyari? Ha? Naaksidente ba kami? Pero imposibleng mangyari yon dahil ang huling natatandaan ko nagpunta kami sa baryo Dalampasigan. Pagkatapos nun, wala na ako maalala. Sumasakit ang ulo ko kakaisip. Huwag mo na munang pilitin ang sarili mo, Alexis. Dahil hindi raw makakabuti yan sa'yo, sabi ng doktor. Ha? Kuya Ado? Kausap ko ang doktor na tumingin sa'yo. Pangatlong araw mo na rito sa pagamutan pero ang sabi ng doktor, pwede ka nang lumabas bukas.
Inaayos ko lang ang mga babayarin dito sa ospital. At pagkatapos ay pwede na tayong umuwi sa mansyon. Ano bang totoong nangyari? Wala ka talaga matandaan? Wala ho talaga eh. Ang huli kong natatandaan ginising mo ako sa kotse at mag-aapunan tayo. Pagkatapos nun, wala na talaga. Burado na ang lahat. May nanloob sa bahay na tinutuluyan natin. Nang sabihin nyo ng mayordomo ay tila may kung anong alaala ang kumurot sa utak ni Alexis. Naalala niya na merong pumasok sa kwarto niya at lumusot sa maliit na bintana ng banyo. Pero malabo pa rin ang mga yon kaya bahagya siyang napahawak sa noo. Sumakit na naman kasi yon. Nagpatuloy naman sa pagsasalita sa Ginoong Adonis kaya pinakinggan na lang din niya ang mga yon at pinaniwalaan. Ayon nga sa Ginoo, ay may nanloob sa tinutuluyan nilang bahay. At dahil niligtas niya si Senyora Siri, siya naman ang napahamak. Nahulog siya sa mataas na hagdan at nabagok ang noo. Napilayan din siya at nawalan ng malay kaya dinala sa ospital. Kahit anong pilit na isipin ni Alexis sa mga nangyari ay wala talaga siyang maalala. Magkagayon man ay natutuwa siya dahil mabuti ang lagay ng kanyang amo. Gumaan na ang pakiramdam niya kahit na papano. Ilang saglit pa, matapos siyang ma-check ulit ng doktor, ay binigay na nga ni Elena ang kanyang cellphone. Tinawagan niya kagad ang pinsan at ipinaalam ang nangyari. Sinabi niya rin na nasa mabuti siyang kalagayan kaya isikreto na lang muna sa asawa niyang si Geneva ang patungkol dito. Ayaw niya kasing mag-alala ang asawa dahil baka makalala pa yun sa kondisyon ni Geneva. Mabilis na lumipas ang oras. Nakiusap na lang din muna si Alexis kay Ginoong Adonis na pauwi na rin muna si Elena sa mansyon. Nahihiya kasi siya na mayroong nagbabantay sa kanyang ibang tao. Pumayag naman ang Ginoo kaya mag-isa siya rong naiwan. Pasado 9:00 ng gabi, pagkainom ng gamot ay natulog ng haring kagad ang Ginoong tsoper. Pero mga bandang 10:30 ng gabi ay naalimpungatan siya matapos makarinig ng kaluskos sa bandang bintana. Pagbaling na atensyon sa dakong yon ay nakita niya ang anino ng isang bata. Mas nagulat siya nang marinig ang boses noon habang mahinang kumakatok. Kuya Alexis! Kuya Alexis! Kung gising ka pa, buksan mo tong bintana. Ha? Uyong? Marahan siyang lumapit sa bintana at binuksan nga ang batang luwad na nasa anyo pa ng tao. Nagtaka nga siya kung paano nakakyat doon ang patpating bata. Nasa ika-4 kasi na palapag ang kinaroroonan niyang silid. Paano ka nakaakyat sa ganyang kataas? Teka, bakit puno ka ng sugat? May nanakit ba sa'yo? Wala na pong oras, Kuya Alexis. Saka na po ako magpapaliwanag. Kailangan mo na makaalis sa lugar na to. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tama nga pong sinabi ni Ate Elena. Wala kayong maalala sa mga nangyari. Hindi nyo talaga maalala kung paano kayo sinalakay ng mga kauri namin. Ha? Kauri namin? Opo, mga kauri namin mga aswang na luwad. Hindi na hinintay ng batang patpatin ang kausap na magtanong. Dali-dali na siyang nagpalit ng anyo bilang aswang na luwad. At gano'n na nga lang ang gulat ni Alexis nang makita ang tila maputik na halimaw. Sisigaw sana siya pero kagad tinakpan ng batang luwad ang kanyang bibig saka ulit nagpaliwanag. Ako po nagligtas sa inyo laban sa mga kauri ko. Makinig po kayo mabuti. Nahanap ko na ang bangkay ni Ate Estela na matagal nang nawawala at nakabaon sa putikan. Dalhin niyo po yun sa pagtakas niyo. Sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng probinsya para masigurong ligtas kayo. Magiging katulong din po natin si Ate Elena. Magmadali na po kayo. Dahil kapag natagalan pa kayo dito ng ilang pang-araw, magiging luwad na rin kayo katulad namin. Sigurado namang sasapitin mo rin ang sinapit ni Ate Estela. Nang marinig ng lalaking tsoper ang pangaling Estela, ay biglang nanakit ang kanyang ulo at doon na nga tila isa-isang nagsiksika ng mga alaala sa kanyang isipan. Simula sa simula hanggang sa kasalukuyan niya sa lugar na yon. Napaupo siya na tila gulat na gulat at hindi pa rin mapaniwalaan ang mga nangyayari. Pagkatapos ay hinarap na niya ang batang lalaki na nasa anyong tao na ulit.
Paano ko makakatakas sa lugar na ito nang hindi napapansin ng mga luwad? Makinig lang po kayo at sumunod sa sasabihin ko. Unti-unti na nga ulit nagpalit ng anyo si Uyong bilang aswang na luwad. At pagkatapos ay ibinukan niya ang malaking bibig na parang sa palaka. Saka humarap kay Alexis. Pumasok po kayo sa bibig ko. Ha? Hindi mo naman siguro ko kakainin, di ba? Huwag po kayo mag-alala dahil hindi ako kumakain ng tao. Magtiwala po kayo sa akin. Itatago ko lang po kayo sa bibig ko hanggang sa makahanap tayo ng ligtas na lugar. Wala na nga napagpilian si Alexis. Kahit natatakot ay sinunod na niya ang sinabi ng batang luwad. Pagpasok niya sa bibig ay kaagad yung nagsara. Naramdaman na lang niya na umuuga-uga na ang paligid hanggang sa umiinit na ang kanyang pakiramdam. Hindi siya naging komportable dahil bukod sa natatakot ay nanlalakit din ang buo niyang katawan. At makalipas ang higit 15 minuto, bigla na lang siyang iniluwa ni Uyong. Nakahinga kagad siya ng maluwag at napangiti, subalit napawi rin yun nang makita niya sa harapan ng iba pang aswang na luwad. Pasensya na, Kuya Alexis. Natunugan nila tayo. Pasaway ka talagang bata ka, Uyong. Hindi ka na natuto. Palagi mo na lang inililigtas sa mga tao. Kung di ka lang talaga anak ni Igme, matagal na kitang pinatay. Huwag niyong idamay dito si Uyong. Mga walang ya kayo. Mga mamamatay tao kayo. Susunugin sa impyerno mga kaluluwa niyo. Sa tingin mo natatakot ako sa impyerno? Magagalak pa ako dahil yun ang tamang lugar sa mga katulad namin. Tumilapon sa malayo matandang luwad matapos sunggaban ni Elena na nasa anyo na ring aswang. Sinamantala naman yun ni Uyong dahil hinatak niya si Alexis gamit ang dila. Tangan na rin nila ang sako na naglalaman ng buto ni Stella. Sinikap nga ng batang luwad na madala si Alexis sa ligtas na lugar, subalit dahil sa dami ng mga humahabol sa kanila ay nagpaiwan na lang siya. Kuya Alexis, diretsyon niyo lang po yung gubat at magiging ligtas na kayo. Hayaan niyo na po ako mag-isa. Wala pong mangyayaring masama sa akin. Salamat, Uyong. Mag-ingat kayo ni Elena. Kayo rin po. Sinalubong na nga ng batang luwad ng mga humahabol at wala namang inaksayang oras ang ginoong tsuper. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa mapatpad sa isang maliit na baryo. Nung una ay natatakot pa siya dahil sa pag-aakalang kabilang din ang baryong yon sa mga angkan ng luwad. Subalit nakahinga siya ng maluwag nang masiguro na hindi yung katulad ni na Senyora Siri. Wala kasi silang nakitang malawak na putikan na siyang ginagamit ng mga luwad bilang pangunahing pagkukulang ng lakas o enerhiya. Ikinuwento niya sa punong baryo na si Ginoong Celio ang nangyari at kinumpirma nga noon na totoo ang luwad at laganap nga sa kanilang probinsya. Ayon pa kay Ginoong Celio, ligtas ang kanilang lugar dahil merong pangontra laban sa iba't ibang uri ng aswang. Sa awa ng Diyos, kinaumagahan ay hinatid na nga si Alexis ng jeep hanggang sa tuluyan na siyang makalabas ng nasabing probinsya at naiuwi niya ang bangkay ni Stella. Malungkot man dahil nag-aalala siya sa mga naiwang tumulong sa kanya, pero magandang resulta na rin kahit papaano dahil nabigyan niya ng maayos na libing ang bangkay ni Stella. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento.